Mismong si Tatay Digong ang nagsasabi, kung may kasalanan siya, handa siyang harapin ito dito sa Pilipinas. Ha? Bakit siya ang masusunod? Siya yung nasasakdal, di ba? Kung nasasakdal ka, wala kang karapatan kung saan mo gustong dinggin ang iyong kaso. Kung saan na-i-file yan, doon ka haharap. Na-choice. Hindi ko pwedeng diktahan kung saan ka didinggin or kung saan ka hahabla. Kasing lala po ng lindol, mga epekto ng lindol sa bansa. Kasi yung lindol, ang epekto nun, physical eh. Sa mga DDS, mga babayan, ang epekto, mental o psychological. Kasi, di ba recently, si Digonggong, na-reject. Nasira ang buhay ng mga DDS dito. Nagpaplano na nga sana si Harry Roque umuwi. Tasabayan doon niya si Rodrigo Duterte. As if magkadikit ang bitukan nila. Sabi, hindi na raw siya tutuloy kasi habang nagsasuffer daw si Rodrigo Duterte, magsasuffer din daw siya. Tikas ng mukha na ito, kala mo nakakulong din eh. Nireject kasi ng ICC yung kanilang petition for interim release, hindi ba? This is a common knowledge already at this point. At ang basihan ho kung bakit siya inireject, alam naman natin dahil yan sa mga anak ni Rodrigo Duterte, di ba? So, mga kababayan, si Robin Padilla nag-comment. Bakit? Kasi merong survey na lumabas. At sa survey po na yon, mga kababayan, sinasabi na 5 out of 10 Filipinos gustong managot etong si Rodrigo Duterte sa war on drugs. According po sa SWS, 50% agree doon sa statement na kailangan managot si Rodrigo Duterte sa war on drugs. 50% compared to 32% na nagsasabi na hindi, disagree kami dyan. So, malaki ang pagkakaiba. In this case, apat ang pinagpipilian. So, hindi mag-a-apply yung 50% plus 1. Hindi pa dyan natatapos. Oo. Mga kababayan, eto yung nakakagulat. Nilaglag na ng Mindanao ang mga Duterte. NCR, Luzon, and Balance Luzon rather. NCR, Balance Luzon, and Visayas. Pare-pareho ng sinasabi. Majority, 53%, 52%, 54%. Sa Mindanao, it's 39%. Medyo malaki-laki to, guys. Sinasabi rin ito na ang Mindanao, medyo unti-unti nang nagigising, mga kababayan. Unti-unti nang nagigising sa katotohanan na the Dutertes are not all that. At unti-unti na ring gumuguho ang tinatawag nilang Solid South. If there was a Solid South in the first place. Pero mga kababayan, ito ang isa sa mga issue. Etong si Robin Padilla ay nagsalita. Basahin natin yung statement ni Robin Padilla. Gusto ko lamang po liwanagin. Wala ni isa sa amin na nagmamahal at nagpapasalamat sa serbisyo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsasabing hindi siya dapat managot sa drug war kung siya ay may nagawang kasalanan. Ay, this is a very tricky statement. Oo. Nang uuto na naman si Robin Hood. Mismong si Tatay Digong ang nagsasabi, kung may kasalanan siya, handa siyang harapin ito dito sa Pilipinas. Ha? Bakit siya ang masusunod? Siya yung nasasakdal, di ba? Kung nasasakdal ka, wala kang karapatan kung saan mo gustong dinggin ang iyong kaso. Kung saan na-i-file yan, doon ka haharap. Na-choice. Hindi ko pwedeng diktahan kung saan ka didinggin or kung saan ka hahabla. So ngayon, ito ang sinasabi niya. Haharap daw kami kasalanan. Ang gusto niyang baguhin, yung tanong na nag-survey. Ang tanong dapat dyan, sang-ayon ba ang Pilipino na mga dayuhan ang nagkakaso sa isang Pilipino at nag-aantay ng paghuhusga ng banyagang hukuman? Robin Padilla, alam naman namin di ka masyadong matalino. Pero siguro, naiintindihan, sana, ang expected namin ay nakakaintindi ka ng basic. Ibabalik ko sa kanya yung tanong. Dayuhan nga ba ang nagkaso? Sino ba ang naghabla?
Mga Filipino citizens, di ba? Mga biktima, correct, BJ Cans, mga biktima. Mga pamilya ng biktima ang nag-file ng kaso. Sabihin na si Trillanes ang nag-file. Is he not a Filipino citizen? Robin Padilla, 5 taon ka na dyan. Hanggang ngayon, OJT ka pa rin. 5 taon ka na dyan eh. Tama ba na nakapiit ang dating Pangulo ng Pilipinas sa isang kulungan sa isang bansa? Oo, kung meron naman tayong treaty noon. At meron din naman tayong batas, yung International Humanitarian Law, na nakasulat na kung merong isang bansa o isang tribunal, international court or tribunal, na dumidinig na sa kaso ng violations ng provisions of the International Humanitarian Law, ay pwede nating isurrender ang nasasakdal doon sa international court or tribunal. Nakasulat yun dun. Or kung merong extradition treaty doon sa bansa kung saan siya ipapadala. Extradition treaty is not a requirement if there is already an international tribunal or court that is hearing the case. Tsaka paano ka magkakaroon ng extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa ang ICC. It's an organization. May korte tayo at may kulungan tayo. Wala nang problema dyan. Aso nga namin, nakakulong eh. Katunayan, may ilan na dating Pangulo ng Pilipinas ang nakulong at dumaan sa hukuman natin. Dito sa ating bansa, bakit naman pagdating kay Rodrigo Duterte ay naiba? Payag ba ang mga Pilipino na ma-house arrest si FPRRD sa ibang bansa kaysa nakakulong sa ICC? O payag ba ang Pilipino na iuwi siya sa Davao City at doon siya ma-house arrest? Payag na nga sila na dapat managot si Duterte sa drug war eh. So what do you think is the answer? Palagay mo nung sagot ng Pilipino dyan. O sabihin na natin na pwede. May pagkakataon na pwedeng gawin yan. Ang tanong, bakit hindi pwedeng iuwi si Rodrigo Duterte sa Davao City? Sinagot na yan ng ICC. Anong sabi ng ICC? Yung mga anak niya may kasalanan. Remarks by Vice President Sara Duterte and the political role of her brother, Vice Mayor Sebastian Duterte, were among the reasons cited by the ICC in denying the former President Rodrigo Duterte's request for temporary release from detention. Kundi pa naman isang siraulo, isang tanga to si Sara at saka si Baste. VP Sara accuses ICC of kidnapping father Anyu. Sino ba namang korte ang matutuwa sa ganitong klaseng sistema? Ipinakita lamang ni Sara Duterte, di ba yung sitwasyon na ito, paikot-ikot siya sa iba't ibang bansa. Kinukumbinsi niya ang mga Pilipino na mag-aklas laban sa Marcos administration. Pero assuming na sila ay naging successful, sa palagay nyo ba mga kababayan, mababawi pa rin ni Sara Duterte ang tatay niya sa ICC? Hindi pa rin. Oo, kasi international tribunal nga yan eh. Walang kapangyarihan ang head of state sa ICC. Hindi mo pa rin mapabawi yan. Pati sarili nyo kasi ini-scam nyo, yung bulahin nyo ka sarili nyo. Kawawa kayo. At then, eto na yan. Nagmumukha kayong angat. Well, si Robin Padilla, matagal naman nating alam na naangat si Robin Padilla.